Napakalaki po ng kriminal na pananagutan dito ni Marcos sa ginawang karumaldumal na pagtataksil sa isang mamamayan, sariling mamamayan niya, na dapat pinapangalagaan at pinoprotektahan po ang karapatan at ang kanyang mga ginagarantiya na mga kaligtasan at karapatan sa saligang batas ng Pilipinas, sa Universal Declaration of Human Rights, in which signatory pong Pilipinas, sa UN Declaration of Human Rights, Universal Declaration, sa International Convention on the Protection of Civil and Political Rights, no? Which is signatory din tayo dyan, at pati po sa Rome Statute, na iginigiit nila na may warrant of arrest sa ICC si Pangulong Duterte, a notice or letter of diffusion lang po, hindi pa po ipinapa-aresto si Pangulong Duterte, no, mga kababayan. Subalit, with all violations sa binanggit ko sa ating saligang batas, sa Universal Declaration ng UN sa United Nations sa Human Rights, sa International Convention on the Civil and Political Rights Protection, and even sa Article 59 and many parts of the articles sa Rome Statute, ay malinaw po ang ginawa kay Pangulong Duterte was a state-sponsored criminal act, no less than presided by Marcos. That is undeniable. Hindi na po yan may pagkakaila, no debate about that, no legal justification ang makakapagbigay po ng punto de vista na babaliktad sa katotohanan, na yun po ay isang lantaran at iskandalusong pagtataksil ni Marcos sa soberanya ng bansa, paglabag sa mga international na konbensyon ng batas sa pangangalaga sa karapatan at kalayaan ng individual, at pati na po sa mismong batas na sinasabi nilang ipinapatupad lang nila, ang Rome Statute, na nire-request daw ang aresto laban kay Pangulong Duterte, lumabag din po sila doon sa Rome Statute na yan, no? At iba pa pong mga religious community na na-infiltrate na ng CPP, NPA, NDF, ay tuwang-tuwa sila na naipatapon po ang isang Rodrigo Duterte sa Netherlands, sa ICC, nahaharap siya sa mga kasong gawa-gawa din po ng mga komunista. Sapagkat si Pangulong Duterte po, tama ka, Mary Joy Crobes, state-sponsored kidnapping ang nangyari kay Pangulong Duterte. At dahil dyan, si Pangulong Duterte po kasi ang isa sa pinakamalakas na pangulo, naging pangulo ng bansa, na talagang lumaban ng tulo-todo upang durugin ang mahigit 90% ng armadong puwersa ng CPP, NPA, NDF na ibunyag at nilabanan ng mamamayan ang kanilang urban operations, na hubaran po sila ng maskara at na-expose po ang kanilang mga iba't ibang forma at modus operandi ng pag-infiltrate sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kung kaya, nahirapan po sila na mag-survive sa ilalim po ng isang Duterte brand of leadership. Kung kaya, binalikan po nila si Pangulong Duterte nang magkaroon po ng malubhang political conflict. Ang Duterte political camp o ang Duterte political group at ang Marcos Romualdez political faction, na siya ngayon ang dominante na nagkokontrol ng puwersa at kapangyarihan sa gobyerno, itong Marcos Romualdez, no? Pastor Apollo Kibuloy, KOGC, SMNI, VP Sara, former President Duterte, lahat ng ito po ay tinitira, inaatake ng mga urban operatives and propaganda agitators ng CPP, NPA, NDF. Correct po. Kaya nararapat po na magsalita tayo, magpahayag, magkaroon ng ganitong talakayan, no? So bago ko po balikan itong ating mga pagsusuri sa mga kaganapan at mga updates po, nais ko lang pong ibahagi sa inyo na sa mga NPA sa Guerrilla Front 16 sa Surigao area, no? Nang naging gobernador siya, Surigao del Sur yata ito si Pimentel, kasi ang mga barbers yata Surigao del Norte, no? So sabi niya doon sa kanilang ginawang bogus na Traidorcom, itong mga hindi sumipot na pinadala namin ng subpoena, show cause order, ito. Sabi niya si Sas Rogando Sasot, si Lorraine Marie Badoy, at saka si Eric
Jeffrey Almendra Celis. No? So kasama po kaming tatlo. Kasi hindi nga kami sumurrender sa kanilang bogus at mapang-abuso na TRICOM na tinatawag ngayon na Traidorcom. Yung mga nag-attend po doon, hindi ko alam ang kanilang mga dahilan because hindi naman kami nakakapag-usap. So I will respect their decision na magpasako po sa bogus na Traidorcom ng Kangaroo Court ni Tambaluslos. No? Because I cannot speak for them at sila po nakakaalam ng kanilang kalagayan. On my part, made na po yan, trap yun para sa amin. Pag pumunta po ako doon, sigurado pa rin po nasisigawan ka, tatakutin ka, ibubuli ka, ipapahiya ka, babastusin ka. At hindi ka rin makapagpaliwanag ng maayos. No? Kinakat ka at kung lumaban ka, halimbawa pag tinawag ako, ikaw, dodoro-doroin nila ako. Fake news ka, ganito. Siyempre tatayo ako. No? O magsasalita ako na una sa lahat, wala kayong karapatan na panghimasukan ang pribado at constitutionally guaranteed na karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagsasalita at malayang pamamahayag. Kung nag-aabuso kami, sabi nyo yan ay hindi absolute, then you file cases against those who you deem to be abusive in the exercise of their freedom for free speech and freedom of expression. But do not weaponize this Congress. No? Huwag niyong i-weaponize ang Kongreso para labagin niyo ang karapatan na nakasaad na fundamental ay ginagarantiya ng saligang batas. So, syempre magdidebate yon. At sasabihin ko, you are acting above the law and you are becoming lawless by not respecting yung mga karapatan na ito. And you are weaponizing Congress to harass, intimidate, bully, and suppress the fundamental exercise of the basic freedom and rights of the people na pinapakialaman nyo. Sapagkat mayroon ng libel law, cyber libel, puro criminal case yan kung isampa. These are criminal actions na pwede nyong gamitin if you believe that you were aggrieved, that the rights of those bloggers ng mga sinasabi nyong social media commentators ay lumalagpas na sa hangganan ng free speech and free expression, you can go to court and we will have a fair and objective trial na makakapagpresenta din kami o sino mang inaakusa nyo ng aming ebidensya at hindi nyo kontrolado at hindi nyo madodomina ang mga proseso. Pero pag dyan sa Kongreso, in the disguise of legislative inquiry and committee hearing for in aid of legislation na hindi naman totoo, gagamitan yung contempt powers nyo. And then gagamitin nyo ang national media coverage para ipahiya ang mga tao na iniimbita nyo. Lalabagin yung karapatan namin, babastusin nyo kami, duduro-duruin nyo kami, tatakot-takutin, sisigaw-sigawan, at insultuhin at tapak-tapakan ng pagkatao namin, which I will not allow. And that should not be allowed by anyone sa mga mamamayang Pilipino. So, talagang lalabanan ko. Kung kailangan magpisikalan, makikipagpisikalan ako sa kanila. Which alam ko po na ang resulta, ikukulong ako at ang plano nila Boy Pulbura with blessing ni Tambaluslos, pag napasok ako sa kulungan, hindi po doon sa House of Representatives. Ang impormasyon natin, dyan sa Quezon City Jail o isa pang city jail na pwede akong ipatudas at yariin. At yan po ay gustong-gustong mangyari din ng mga dati kong naging kasama at ngayon kinakalaban ko na, lalo na ng panahon ni Pangulong Duterte na nasa NTF-ELCAC ako, ay gustong-gusto ng CPP, NPA, NDF na yariin po ako at ipatudas.